Artista, komedyante at isang strong, independent woman. Yan si Candy Pangilinan. Maliban sa husay sa pag-arte at pagpapatawa, Hi guys! at paggawa ng mga content online, si Candy isa ring full-time mom sa kanyang 21-year-old na only son na si Quentin. Ang mother-son duo, kinaaliwan ng mga netizen. Mula sa mga dance showdown, Kahit nang sumali ako, hindi ako kita eh. hanggang sa mga biglaang meltdown, very candid sina Candy online. Sinlove ko. Ewan ko sa'yo, sinilove mo. Wala! Nag-work kay Quentin ng humor. Maybe because talagang ganun yung bonding namin. Tinatawa namin. Pag simula akong tumawa, kahit nagmameltdown, na meron siyang outburst, tatawanan ko. At kung maglambing ng araw tong si Quentin, mas matamis pa sa Candy. Is it pretty? Pagising mo, good morning mom, kikiss yan sa'yo. Did you miss me? Mahilig yan sa did you miss me? Magkasama naman kami buong araw. Umihilang ako. Pagbalik ko, did you miss me? Yung ganun, gusto niya parati ng affirmation. Pero sa kabila ng matatamis na ngiti ng mag-ina, madalas din daw sumpungin ng tantrum si Quentin, on and off camera. Si Quentin, ipinanganak na mayroong Autism Spectrum Disorder at Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang Autism Spectrum Disorder ay isang uri ng kondisyon kung saan ito ay nakakaapekto sa pakikisalamuha, pakikipagkomunikasyon at pag-uugali ng isang tao. Samantalang ang ADHD naman, or Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ay isa ring uri ng neurodevelopmental disorder, kung saan ito naman ay nakakaapekto sa attention span ng mga kabataan, gayon din ang impulsivity o padalos-dalos sa pagkilos ng hindi pinag-iisipan kung anong posibleng consequences nito. Panghuli ay hyperactivity o pagkakaroon ng mataas na level ng energy. Pero gaya ng ibang ina, hindi raw maiiwasan na minsan si Candy napapagod din. Pagod na nga kasi si Mami, tama na. Tulad na lang sa kanilang vlog kamakailan, kung saan hindi na napigilan ni Candy na mapaiyak sa loob ng kotse. Napapagod na ako eh. Do you like being tired? Pag pagod ka, natidrain ka rin. Kasi feeling mo parang kulang pa ba to? Kulang ba yung ginagawa ko, yung ganyan. I think a normal mother is like that. Madalas din daw silang makatanggap ng panghusga mula sa ibang tao tuwing may meltdown si Quentin. Minsan nangyari sa akin yun eh. Nasa gitna kami ng mall, tapos nagwala siya. Tapos yung mga tingin ng tao, grabe. Doon ako naiyak. Tapos na-realize ko, wala akong magagawa eh. Ganun talaga. I cannot get mad at those people. Hindi eh. Because they don't understand, they don't know, di ba? Hindi ko rin alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi ka naman nakikinig. Para magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa ganitong kondisyon, ito ang gagawa natin ng social experiment. Kasama ang ating talent na si Shem, nagaganap bilang ina ng isang person with autism na siyang gagampanan naman ng isa pa nating talent na si Jappy. Ang unang bahagi ng eksperimento magsisimula sa kainang ito. Shake! Shake! I want shake! Kunwari magpapabili ng shake si Jappy sa kanyang ina. Sugar ka, di ba alam mo nangyayari? Pero nang hindi mapagbibigyan dahil bawal sa matamis, magsisimula na itong magtantrum. Umupo ang ating mga kasabwat sa tabi ng pamilyang ito at nagsimula ng umorder. Shake, Mami, I want shake. Pwede mag-shake, anak. Bawal ang sugar sa'yo. Alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? Pag nag-sugar ka. Mami, I want shake! Mami! Pwede, anak. Mami, I want shake! I want shake! Ay, badya. Breathe in. Breathe out. Oh, mag-phone ka na lang muna. Order si Mami, okay? Manood ka na lang muna. Ang target na katabi, isinama na ni Shem sa eksena. Sir, ma'am, pwede pa bantay lang po saglit, magsisipin lang po. Okay, behave ka, Jap, ha?
Mag-CR lang si Mami. Okay? Maya-maya pa, si Jappy. Teka muna na. Okay. Kalma ka na. Okay. Dito na nga naluha ang kasabot nating si Shem. Na agad ding sinundan ng babaeng ito para i-comfort. Pasensya na po kayo sa Thank you po. Oras na para i-reveal ang eksperimento. Sabi ko lang sa kanya kanina, next time, kayo na po yung mag-order para, syempre pag you ask the child to orderin niya yung gusto niya. So to limit yung tantrums niya, ikaw na para makontrol din yung situation. But I can relate with her kasi nanay din ako eh. Firstly, but you're a bit shocked about it. But at the same time, you have that empathy towards the family. Maraming salamat po sa inyong malasakit. Ang susunod nating eksena, dadalhin natin sa kalsada. Sasakay ang ating mga kasabwat sa isang jeep. At dito naman susumpungin si Jappy dahil sa init. Ba't na pala tong pan natin? Please lang na, malapit na tayo. Salamat talaga. Ang grupong ito ng mga kababaihan nag-abot ng takip ng plasticware para ipaypay sa ating kasabwat. At hindi lang yan, nag-abot din sila ng tubig. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob. Siyempre magugulat. Pero sa case niya po kasi kailangan talagang intindihin. Hindi ka pwede mag-shake na. Number 1 po, manatiling kalmado. Huwag tayong magtaas ng tono o ng boses at huwag nating pagalitan yung bata. The more na nagkikait tayo ng ganitong klase ng approach, makakapagbigay ito ng distress sa kanila. Pangalawa, huwag natin silang pilitin na kumalma agad. The more na pinipilit natin sila, mas lalo silang nagkakaroon ng sense of pressure or parang mas lalo silang nagiging irritable. Si Candy, may paraan din daw kung paano i-handle ang outburst ni Quentin. Ano na, ma'am? So, hinahayaan ko muna siya i-process yon, tapos tatanungin ko siya. Alam mo kung anong nangyari? Yes. Why did you do that? I don't know. So, hindi rin niya ma-explain. Will you do it again? No. Magno-no naman yan eh. Pero alam mo mangyayari ulit. Pero at least alam niya. At para naman daw sa mga taong makakasaksi ng outburst, Kailangan din nating matutunan na hindi sila husgahan. Sila ay unique. Tulad ng ibang kabataan, meron din silang mga pangangailangan na maaari nating igalang, irespeto at i-provide sa kanila dahil bahagi rin sila ng lipunan. may mga organisasyon ding tumutulong sa mga tulad ni Quentin. Ang Project Inclusion Network or PIN ay isang NGO na tumutulong sa mga persons with disabilities. So naniniwala kami na ang mga persons with disabilities ay hindi burden. Na given the right support and given the right environment, we will be able to provide access to opportunities for them and they will be able to contribute to society. Ito, nag-enjoy siya ngayon. As in, super siya enjoy sa pagsisilbi. Kaya ngayon ang tawag sa akin, ma'am. Ay ko nga sa'yo, kahit hindi nga ako nauuhaw, binibigyan ko tubig. Saludo rin kami sa tatag at walang sawang patnubay nila. Gaano man kahirap, walang makatutumbas sa pagmamahal ng magulang para sa anak. Whatever the case is, pare-pareho lang ho tayo. We all want the best for our children.